wish ko lang. Ang pangarap, walang pinipiling edad. Kaya sa hapong ito, sabay-sabay po nating habulin at tuparin ang matagal nang binubulong ng ating mga damdamin. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Noong 3 taong gulang pa lamang si Iris, sakitin na raw ito, kaya kabawal-bawalan sa kanyang magpagod at makipaglaro. Ngayong magaling na si Iris, nais ng kanyang ina na bumawi sa anak at ibigay ang isang bagay na makapagpapasaya rito. Ang makilala ang idolo niyang biritera. Sa tahanang ito sa Cavite, ang munting tinig ng 5 taong gulang na si Iris ang nagpapasigla sa pamilya Macedonio. Alay ko lahat sa'yo. Pagka kumakanta siya sa CR, kakanta siya ng Rose Ann, hanggang dito sa baba rinig na rinig yung boses niya. Talagang bumibirit pa talaga siya, umaano siya, sumisigaw siya. Minsan napapangiti na lang kami. Kaya raw ganadong-ganado sa pag-awit si Iris dahil nais niyang tularan ang batang bida sa GMA primetime drama na biritera, si Rose Ann. Isip at damdamin, handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. I love you, son. Tingin nga niya. Hindi mo na siya makita kahit kailan! Nitong Pebrero, nagsimulang umere ang biritera dito sa Kapuso Network. Pinagbibidahan ito ng 10 taong gulang na si Jinky Magan na gumanap bilang si Rose Ann. Dahil sa angking talento sa pagkanta, agad nakilala ang bata. At isa sa napatutok sa biritera, ang anak ni Susan na si Iris. Tila magkamukha raw kasi sila ni Rose Ann. Pareho ng mata, pareho ng ilong, pareho ng bibig, pareho ng buhok, pareho ng balat, pareho ng paa, pareho ng kamay. Mahilig kasi siya maglaro ng cellphone eh. Tapos pagka biritera na, lalapit na siya doon. Tapos, ayan yung TV, nakaganyan lang siya. Tapos tatanungin ko siya, anong ginagawa mo? Nagbibideo. Kaganyan lang yan. Tapos, nakaganyan lang siya. Hanggang sa matapos mag-commercial, nakaganyan lang siya. Bukod sa pagre-record ng palabas, kasama na sa laro ni Iris at ng mga kaibigan niya ang paggaya sa mga eksena ng kanilang iniidolo. Sinasabi ko na nga ba? Beb, sumawag ka ni security ngayon na! Bilisan mo! Teka lang, Beb, sandali! Susan, kamusta ka na? Pa! Rebe, anong ginagawa mo dyan? Huwag mo sasaktan yung bata! Tumawag ka ng pulis! Pag nalulungkot ako pag umiyak si Rose Ann. Nagagalit ako kay Barbie tsaka kay Tita Jo. Bakit? Anong ginagawa ni Barbie sa kanila Tita Jo? Inaaway si Rose Ann. Akala ko ba tutulungan ka ni Remy? Hindi ka tutulungan nun! Kasi busy siya sa panlalandi kay Eric. Lubos daw na nakikisimpatya si Iris sa bidang bata sa musical drama. Ano sasabihin mo kay Tita Jo pag nakita mo si Tita Jo? Huwag niyo po awayan si Rose Ann, mabait naman po siya. Nalaman din namin sa kanyang ina na kamakailan lang pala natutong makihalubilo sa iba pang mga bata si Iris. Inaatake raw kasi ito dati ng epilepsy, kaya labas-masok sa ospital. Si Iris kasi siya yung bata na tahimik lang, ganon. Kasi nga meron siyang history ng seizure ba, epilepsy. Ganon. Kasi nung naiyak talaga. Nagbantos ako sa kanya, hindi ko alam yung dapat kainin, bawal, yung dapat, yung ganon. Kaya lumabas siyang mahina. Ayan, tapos, yun nga, nung lumabas siya, nagpasalamat na rin ako kasi before, sabi ko, hindi ko pa kaya parang gusto ko siyang mawala. Pero sabi ko, hindi, sige, blessing to eh, parang sige, tutuloy ko na lang. Ito yata.
Kaya nang bumuti na ang kalusugan ni Iris, laking tuwa ni Susan sa pagiging masigla at malambing ng kanyang panganay. Sabi nga ng teacher niya kung dati, doon lang daw siya sa table niya. Ngayon, 2 table na naiikot niya. Kasi marunong na siya makipag-usap sa mga bata. Kung si Rose Ann nangangabog sa pagbirit, si Iris naman humakot ng maraming parangal sa pagtatapos niya nitong Marso. Masaya ako, syempre. Proud ako kasi anak ko yan, di ba? Parang iniisip ko na parang blessing siya. Parang pinapamukha sa akin ng Diyos na eto ba, yung ayaw mo. O ayan, tali-talino niyan, ang ganda-ganda niyan, tapos ayaw mo. Parang ganon. Malaki ang pasasalamat ng ina ni Iris sa kasiyahan na naibibigay ni Rose Ann sa kanyang pinakamamahal na anak. Kay Rose Ann, nagpapasalamat ako kasi parang binigyan niya ng inspirasyon yung anak ko. Na, ayun nga na, in-idol siya ng anak ko. Salamat kasi yung anak ko ginagaya siya sa pagiging mabait. Pwede ba tayo mag-sing Ate Rose Ann tayong dalawa? Kaya naisip ko, yung wish ko lang, mag-wish ako para sa kanya. Para kasing pasasalamat ko sa kanya kasi nagdala siya ng medal sa amin. Tapos, yun nga, ma-enjoy niya rin yung kabataan niya na minsan sa buhay niya, yung mama niya, kumbaga parang binigay ko yung pangarap niya, di ba? Hindi niya ako makakalimutan kahit na ayun nga, hanggang sa, kung sakali mawala na ako, at least maisip niya na, ayun, nung bata ako, yung mama ko, binigyan ako ng gantong memory. Mga kapuso, hello po sa inyong lahat. Ako po si Rose Ann Margan at abangan niyo po ako sa Wish Ko Lang. Wish Ko Lang. Sa bahay ampunan na ito sa Paco, Maynila, naabutan naming nagte-taping ang programang Biritera. 5, 4, 3, 2, 1, action! Siyempre, hindi pwedeng mawala sa eksena ang bidang paslit na si Rose Ann. Habang nakabreak sa taping si Rose Ann, inabot namin sa kanya ang sulat mula sa kanyang #1 fan. Dear Ate Rose Ann, idol kita, I love you. Sana makita na kita. Punta ka sa birthday ko. Magkamukha talaga tayo. Iris, Rose Ann, ito para sa'yo. Thank you, Iris, sa sulat mo at excited na rin akong makita ka, makilala ka. Kasama ang kanyang mami Susan, pinapasok na namin si Iris sa playroom sa taas ng gusali. Mukhang good mood naman ngayon si Iris, kaya nakatsyempo na si Rose Ann para sorpresahin ang tagahanga. Hello? Sino to? Sino to? Bulaga! Sino to? Mukhang hindi makapaniwala si Iris na ang idolo na napapanood niya lang dati sa TV, eto at nasa harap na niya. Naiyak ako sa sulat mo. Nakita ko na siya. Si Ate Rose Ann yan, di ba? Sabi daw, kapag naliligo ka, lagi mo daw kinakanta yung kanta ko. Ito ba yun? Tila nahihiya pa si Iris sa kanyang ate Rose Ann, pero di rin niya mapigilan na ilabas ang kanyang cute na ngiti. Sinat ng mami mo sa vision na, nabasa ko. Tapos, sabi daw, nalagay dito na kapag daw tulog ka, lagi mo daw pinapanood yung Biritera. Hindi ka daw kontento na hindi mo papanoorin. Kasi yung bang hindi ko inaasahan. Tapos, ang saya-saya ko para sa kanya at para kay Rose. Pati ako naiyak. Naiyak ako, oh. Happy ka, anak? Happy ka. Ano po sa atin? Pati ikaw umiyak. Kasi happy ako na nakita mo na si ate.
Binigay ng kanyang ate Rose Ann kay Iris ang mga paborito niyang bagay. Ito, favorite color ko to, alam mo ba? Kasi ano siya, purple, tapos maganda yung kulay niya. Bibigay sa loob. Ito, marble to, para kapag parang may matuto ka sa mga salita ng Diyos, para maging mabait ka. Kaya kung ano meron ako, meron ka din, ha? Kaya ito yung mga remembrance ko sa'yo kapag nasa bahay ka na, pag namimiss mo na ako, may alaala kita, ha? Meron kang alaala ko na kapag makikita mo yung mga bigay ko, maaalala mo kung hindi ka malulungkot, ha? May mga regalo rin kami kay Iris na souvenir shirt at poster ng paborito niyang biritera. Oh, gusto mo, may t-shirt ka rin, oh. Biritera din, oh. Oh, galing yan sa wish ko lang, ha? Kasi tinupad nila yung wish mo. Mukhang kailangan na sa set si Rose Ann, pero sa pagkakataong ito, isinama na niya ang bagong kaibigan at pinakilala rin sa kanyang ina. Ngayon, malapitan ng mapapanood ni Iris ang pag-arte ng idolo kasamang ilan pang mga tauhan sa biritera. Tuwa po ako kasi kahit ganun pa lang siya kaliit, tapos nagsisimula pa lang po ako sa pag-artista ko, meron nang sumusuporta kagad sa akin. Para mas masaya ang panunood, join na rin ang barkada ni Iris na humahanga rin kay Rose Ann. Basta, nandiyan mo yan. Excited ba kayo mapanood si Rose? Ako! Sa unang lapit ni Rose Ann, tila na starstruck ang mga chikiting. Friends ko yan. Excited naman na binibida ni Iris ang idolo sa mga kaibigan. Ganyan kaya kalakas si Ate Rose. Oh. Malapit na. Hanggang dito siya, Kelly, oh. Oo nga, mas malaki pa siya tayo. Malapit na. Nakakailang take man ang eksena. Walang kasawa-sawang pinapanood ng mga bata ang kanilang Ate Rose Ann. Full support naman si Mommy sa pinakabatang fans club ng ating Birit Bulilit. At nang muling bumaba si Rose Ann sa hagdan, dala niya ang personal na regalo kay Iris at mga remembrance para sa buong barkada. Thank you. Ito naman para sa'yo. Yan yung lagi kong niyakap pag natutulog ako. Kaya pag natutulog ka, thank you, ha. Pag natutulog ka, yakapin mo rin yan. Parang yakap mo na rin ako. Pag may regalo siya, pag meron siya, syempre, meron din kayo. Diba? Meron din dapat kayo. Yan sa'yo, ito sa'yo, at yan sa'yo. Oops. Yung pala pagkakita ko sa kanya, yung umpisa na mahiyain. Yun yung napansin ko sa kanya. Tapos nung naging close kami, friendly kami dalawa, hyper pala siya. Makulit, tapos maingay. Yung parang lahat ng parang sinisigaw lahat kapag makita niya lang ako. Tuwang-tuwa ako kasi masaya siya kapag nakikita niya ako. Ang lahat. Bago magpaalam, hinandugan din si Rose Ann ng kanyang mga batang fan ng isang awitin. Ang alaalang iiwan ng araw na ito para kina Iris, sa kanyang pamilya at mga kaibigan, parang isang awiting ilang taon man ang magdaan, hindi kukupas at uulit-ulitin nilang balikan sa kanilang mga puso at isipan. Lahat ng isip at damdamin, handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Susunod, ano kaya ang ginagawa ng lolang ito sa kabila ng kanyang katandaan? Pagod na sa kakatrabaho si Lola Feli. Sawa na rin daw siya sa hirap ng buhay. Kung minsan ng araw, naisip niya na sana kunin na siya ng may kapal. Pero tila may iba pang plano para sa kanya ang Panginoon at mababatid niya ito sa tulong ng kanyang anghel sa lupa. May kanya-kanya tayong pasanin sa daan.
At kung papalari naman daw, ang taong matyaga at pursigido, hindi magtatagal, magiging tuwid din ang daang nilalakaran. Ngunit hanggang kailan natin maipaglalaban ang kanya-kanya nating mga krusada? Sa aming peregrino, nakilala namin sa Pampanga ang 72 taong gulang na si Lola Feli. Bagamat lampas na sa edad ng pagre-retiro, wala pa rin katapusan ang mga pasanin niya sa buhay. Wala na po yung mister ko, patay na siya, kaya ako na lang mag-isa. Ay meron ako mga anak, kaya hindi ko na inaano kasi meron naman sila mga pamilya. Nadama namin na malalim ang hinanakit ni Lola Feli sa dalawa niyang anak dahil di umano sa hindi magandang pagtratong natanggap niya mula sa mga taong kanyang iniluwal pa man din dito sa mundo. Siyempre, masakit yung loob ko sa kanila. Pag humingi ako, nagagalit sila, ayaw na ko nila bigyan. Sasabihin niya, wala silang pera. Bibila akong pagbili ko ng kape, yun ang sagot nila sa akin. Kaya hindi na ako humihingi. Kusa na akong kumakayod. Kaya kahit nasa dapit hapon na ng kanyang buhay, nagbabanat pa rin ng buto si Lola Feli. Malamnan lang ang kumakalam na sikmura. Nagtitinda ko ng ice drop. Yung kita ko, yun ang pamimili ko ng pagkain. Meron na siguro mga 10 taon ako nagtitinda. Halos 8 kilometro ng araw ang nilalakad ng matanda, makarating lang sa lugar na kanyang pinaglalakuan. Nagbibinta po ako sa San Fernando, linalakad ko yun. Kung alis ako dyan, alas 5, pagdating ko doon, alas 7 ng umaga. Tapos maglalako na ako noon. Bukod sa malayo, delikado na rin para sa mga may edad ng tulad ni Lola Feli ang kanyang hanap buhay. Pauwi na ako, galing ako sa Dolores. Muntik ako nahulog doon sa highway. Sa insidenteng yun, nakilala ni Lola Feli ang nagmimistulan niyang Anghel de la Guardia. At kinalaunay, naging mabuting kaibigan. Ang ginagawa ko, kapag nakikita ko siya, tinatawag ko yung mga kasama ko sa opisina o yung mga ibang pwedeng bumili para kahit papano ay mabawasan na yung kanyang tinitinda sa isang araw at makauwi siya ng mas maaga. Dito na naisipan ng bagong kaibigan ni Lola Feli na mag-email sa aming programa. Manang Feli, sana maging daan ang ating pagkikakilala sa isa't isa upang magkaroon ng malaking tulong sa iyo at nang hindi ka na mahirapan sa buhay. Kung si Lola Feli na nga lang daw ang tatanungin, mas gusto niyang manatili na lang sa bahay. Pero kahit pagod na ang pobreng matanda at nais ng sumuko, dito namin nakilala ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Ang kanyang apo na si Hansel. Kung hindi ako maglakad, hindi kami kakain. Patay na ang tatay ni Hansel habang ang nanay naman niya ay nagtatrabaho bilang kasambahay. Kaya inako na ni Lola Feli ang pag-aalaga sa kanya. Simula bata ako, inaalagaan ako ng lola ko. Tapos po, mahal na mahal ko po siya. Pinapaaral niya po ako. Upang maging patas, sinubukan namin kapanayamin ang isa sa mga anak ni Lola Feli. Noong una, tumanggi itong magsalita, ngunit nagbigay din siya ng reaksyon tungkol sa di umunoy pagpapabaya sa kanyang ina. Okay naman kami, wala naman kaming kasunggalit. Hindi na kami nag-aaway. Dahil hindi sapat ang kita ni Lola Feli sa pagtitinda ng ice drop, pinasok na rin niya pati ang paglalaba. Kung minsan wala akong kita, pag hindi nabibili yung tinda, naglalabada ako sa para lang makabili kami ng pagkain. Habang po siguro malakas ako, hindi naman nakihinto. Hindi raw ordinaryo ang araw na ito para sa maglolang Feli at Hansel. Bukod sa ngayon lang sila uli magsasama sa paglalako, kailangan pa nilang suungin ang buhos ng ulan, kumita lang ng kakarampot na barya. Ito yung mga bagong produkto natin, Nay. Sige Ito. po. Masarap to.
Masarap to na tikman nyo. Ito ibintin nyo. Kukunin ko yun. Masarap yan, tingnan nyo. Dali. Wish ko lang, Nay. Miss ko lang. Galing, Nay. Ang swerte nyo naman. Kasama na po rin. Kapag ako po pinanonood ito, ngayon ko lang yung natanggap. Ngayon lang ako ganyan na palang makasama ako dito. O Lola Feli, iwan nyo na ang dati nyong lalagyanan at sumama na kayo sa amin. At baka matunaw pa ang mga sorpresang inihanda namin para sa inyong maglola. Sa resort na ito sa Pampanga namin dinala ang maglola. Kung dati halos 3 kilometro ang nilalakad ni Lola Feli, magkaroon lamang ng kaunting kita. Ngayon, ilang hakbang lang ang kailangan niyang gawin upang tuluyang mabago ang kapalaran nila ng kanyang apo. Masaya na ako kapag nakita ko yun. Nagpapasalamat ako po ng Lord sa kayong tumulong po sa akin. Masaya po. Nagpapasalamat po kami sa wish ko lang. Lola Feli, hindi na mapupudpud ang tsinelas nyo sa kalalakad dahil pwedeng-pwede nyo ng pagkakitaan ang food cart na ito mula mismo sa tapat ng inyong bahay. Pwede nyo na rin isantabi ang ice drop na nilalako nyo noon dahil ngayon, dealer na kayo ng mga ice cream na ito. Nagpapasalamat ko po kami ko lang. Pagdamutan nyo na rin itong mga grocery items na handog namin. Bagong appliances naman ang handog sa inyo ng ating kaibigan, dagdag ginhawa sa inyong pamumuhay at kabuhayan. Lola Feli, mula po sa aming sa Pujidenso, ibibigay ko sa inyo ang aming rep, Pujidenso rep, kettle, tsaka stand pan. Sana po makatulong sa inyo. Sana po nakasutupagod. Wala pong naman yan, Nay. Wala po kung kakano. Ngayon ko lang nakita yung mga gamit na ganyan po. At hindi pa tapos ang pagbuhos ng sorpresa dahil may mga bago pa kayong kagamitan sa bahay. Tiyak, mas magiging komportable na rin ang pagtulog niyong maglola. Hindi sa atin, Lord na. Sige, Nay, upo muna kayo. Sa sobrang kagalakan ni Lola Feli, biglang nahirapang huminga ang matanda. Di naman nagtagal at bumuti na uli ang pakiramdam ni Lola. Kaya muli niyang sinilip ang mga regalo namin sa kanila. Wala siyang kamalay-malay na may isa pang sorpresang papalapit sa kanya. Nay, Salamat po, sir. Kung hindi ko, tulungan ko po. huwag ka na umiyak. Yan na yung regalo sa'yo. Nagpapasalamat po ako kay Sir Bones. Siya sang tumulong sa akin. Oo. Hindi naman sa akin nang galing to, kundi sa kanila. Alagaan mo sana, Nay, para hindi ka na mapagod sa araw-araw. Opo, sir. Huwag mo pababayaan ang sarili mo at sana magkaroon ka na ng kapayapaan sa puso mo sa mga anak mo. Nagpapasalamat ko rin ako, sir, sa ginawa ninyo sa akin. Sa dami ng araw-araw nating bagong nakakasalamuha sa daan, biyayang maituturing na may makilala tayong mga bagong kaibigan na nagpapadama sa atin ng pagmamahal na higit pa sa maibibigay ng mga tunay nating kadugo. Abangan, ano ang sakit na gumupo kay Vincent? Minsan ang hinablot ni kamatayan na ang isa sa mga anak ni Aling Ninita dahil sa muscular dystrophy. At matapos lamang ang ilang buwan, nakumpirma na maging ang anak niyang si Vincent ay may ganun ding karamdaman. Ayon sa mga doktor, pinakamahaba na ang 20 years para mabuhay ito. At tulad ng sinumang ina, lahat daw ay gagawin ni Aling Ninita. Madugtungan lang ang buhay ng anak. Minsan ko na itong naging kaagapay sa sakit ng ikalawa kong anak.
Pero maaga siyang kinuha sa amin dahil sa kanyang karamdaman. Muling sinubok ng panahon ang wheelchair na ito nang unti-unting gupuin ng parehong sakit ang aking ikatlong anak. Masakit pero kailangan kong magpakatatag. Batid kong tanging ang nasa itaas lamang ang nakakaalam kung kailan siya kukunin sa amin. Pero habang nandito pa siya, gagawin ko ang lahat upang maipadama sa kanya ang init ng aking pagmamahal. Isang natatanging pamilya ang nakilala namin sa La Loma, Quezon City. Hindi mababanaag sa kanilang mukha ang matinding problema na kanilang kinakaharap. Nasa ika-4 na baitang sa elementarya ang ikalawang anak ni Nanay Nenita nang matuklasan nilang may kakaiba itong sakit. Madalas mabuwal sa klase at sobrang payat ng pangangatawan. Binili na ng araw sila ng guro nito na huwag na itong papasukin pa dahil sa kanyang kondisyon. Mas lalong bumigat ang suliranin ng pamilya nang ang ikatlong anak nila na si Vincent ay unti-unti na rin nilang kinakitaan ng sintomas na kagaya sa kanyang kuya. Kasi kailangan mo silang subuan. Dahil yung mga kamay nila, yung kumbaga sa yung kandila, na unti-unting nauupos na hanggat sila nga mismo, nawawala sila sa sarili nila. Kasi yung mga bagay na gusto nilang gawin, hindi nila magawa. Kung dati matibay ang pananampalataya ng anak na si Christian, bigla na lang daw nagbago ang ihip ng hangin at nagsimulang questionin at magdamdam sa nasa itaas. Sasabi ko nga, bakit kung sino pa yung walang kakayanan magpagamot? Siya pa yung dinupuan ng ganun, hindi lang isa, dalawa pa. Tinangka ni Nanay Nenita na iwan ng pamilya dahil hindi na niya kaya pa ang pagsubok na iniadya sa kanya. Matulog, hindi ka makatulog. Kasi pati sa pag-ihi, halos ako sumuko eh. Minsan nga nasasabi ko, bakit dapat nung maliliit pa sila, di ba, binawian na sila ng buhay? Hindi yung ganito ka lalaki na, ang hirap alagaan, sobra. Hindi niya magawang ipasuri ang sitwasyon ng mga anak dahil ang kinikita ng kanyang asawa bilang family driver ay pilit lang niyang pinagkakasya para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Talagang mahirap din yung pagkasyahin. Talagang dadating ka sa punto na mangungutang ka talaga eh. Tapos pagdating na sweldo mo, ibabayad mo sa utang mo. Sa tulong ng isang foundation, nagawang patignan ni Nanay Nenita ang kanyang mga anak. Nung tinatignan namin sa JMA, yung muscular dystrophy ba yun sa muscle, wala na yata talagang gamot. Hindi na rin Ang taning ng doktor sa kanila hanggang 25 lang. Isang neurologist ang aming kinonsulta tungkol sa sakit na dumapo sa mga anak ni Nanay Nenita. Base dun sa nakuha kong very brief na history sa kanya, isa yan sa tinatawag na muscular dystrophy, no? Most likely yung sa kanya, yung klase nun sa kanya is the Duchenne. Yung Duchenne muscular dystrophy, ang tawag doon ay it's an X-linked disease, no? Meaning to say, ang naaapektuhan ay mga lalaki, no? Yung naaapektuhan severely yung mga lalaki, and then ang carrier noong gene, noong defective gene, ay ang babae, ang nanay, no? Payo ni Doktora Aida, kailangang sumailalim sa early intervention o counseling ang mga kababaihan sa pamilya na may ganitong history ng sakit upang mabatid kung gaano kalaki ang tsansang magkaroon ng anak na may muscular dystrophy. Hindi na nga raw kaagad nalaman ni Nanay Nenita na ang sakit ng kanyang 2 anak ay namana ng mga ito sa kanilang pamilya. 16 na taong gulang daw kasi siya nang umalis sa kanilang bahay upang mamuhay mag-isa. Nakumpirma niya lamang ito nang makita ang iba niyang kaanak na may parehong kalagayan. Kasi sabi ko sa sarili ko,
hindi magbibigay ang Diyos ng problema sa atin na hindi natin kakayanin. Kaya umaasa ako na isang araw may mga taong hihipuin para sa mga anak kong tulungan sila. Ngayon, nakatutok na lang si Nanay Nenita sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Vincent. Ang isa kasi niyang anak na may sakit, sa kasamaang palad, binawian na ng buhay nitong nakaraang Enero. Kaya lahat daw ay gagawin niya, mapahaba lang ang buhay ni Vincent. At isang paraan na nga na naisip niya ay umuwi sa Negros at makipisan muna sa kanyang kapatid. Kahit paano raw ay mas makabubuti para kay Vincent na manirahan sa probinsya. Mabait siyang kapatid. Noon pa man, nung bata pa ako, siya yung talagang palaging umaalala sa akin. Saka siya yung, sa magkapatid kami, siya yung nagpursiging mapuntahan ako dito sa Maynila na makita yung kalagayan ko. Hindi kailanman susuko sa hamon ng buhay si Nanay Nenita. Positibo ang kanyang pananaw na balang araw mararating nila ng kanyang pamilya ang probinsyang maaring bumago sa kalagayan ni Vincent. Dito sa Barangay Langub, Escalante City, Negros Occidental, naninirahan ang kapatid ni Nanay Nenita. Payak at malayo sa sibilisasyon ang tirahan ni Mang Oscar. Matagal na nga raw hinihimok ni Mang Oscar ang kapatid na sa kanila na lang manirahan. Mas magiging mainam daw kasi ang kalagayan ng mga anak ni Nanay Nenita sa probinsya. Naipaalam na rin niya ito sa kanyang sariling pamilya. Pero dahil parehong salat sa buhay, nagaantay na lang sila ng mahabaging kamay na magpapalihog sa kanila ng tulong. Dito siya nagantos dito sila pero at least nagtitiis siya sa tungod sa dalawa yung anak ng lupog. O namatay lang to nagligad nga mga binulan. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Ay, naisip namin baka hindi totoo. Kaya naman eh. Salamat. Wish ko lang. muli kaming tumungo sa tahanan ni Nanay Nenita. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang magandang balita na hatid namin? Ay, Diyos ko! Sabi ko pa naman ako kayo Ay, naisip namin baka hindi totoo. Kaya naman eh. Tuwing nanonood kami sa Wish Ko Lang, talagang sabi ko, sana isang araw may tao man lang siyang gagamitin para kalabitin yung mga taong para maiano kami, hindi lang pangarap. Ako makapaniwala. Lord, salamat talaga. Ito na raw ang sagot sa matagal ng dalangin ni Nanay Nenita, ang makauwi sa kanilang probinsya. Uy, makauwi kami. Diyos ko talaga. Makauwi na ako. Kasi talaga po, simula nag-asawa ako, nababalitaan ko na lang yung magulang ko na wala na. Talagang kahit pamasahe. Para pauwi, Diyos ko talaga. Kuya. Oo, kuya. Pagdating sa airport, isang madamdaming pamamaalam ang aming nasilayan. Hindi kasi makakasama ang dalawang anak ni Nanay. Unti-unti nang natutupad ang pangarap ni Nanay Nenita.
Ang sumunod na araw na namin sinamahan sina Nanay Ninita tungo sa bahay ng kanyang kapatid. Malaki na raw ang ipinagbago ng mga daanan. Hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa at sinadya na ang kapatid at pamangkin sa loob ng van. At dahil sa kanyang pananabik kay Vincent, siya na mismo ang umakay dito. Diyan ka na sa amin. Kita mo, kung hindi pa dahil sa risk ko lang, hindi kami nakauwi. Nandito ka na sa amin, Vincent. Dito si Tito Nining, oh. Lagi mo kausap dati sa telepono. Masaya kasi ako eh. Pangarap mo na nandito sila sa akin. Kahit bisan ano lang ang ginagawa ko dito, kakainin. Gusto ko lang sila makikita. Kaya masaya kami, bisan mahirap kami, basta masaya lang eh. Sobrang masaya, walang kapalit ka, hindi mabili ng pera. Naramdaman naming magkapatid ngayon. Naniniwala talaga ako sa programang to na kahit pala saang lugar, kahit saang sulok pala naaabot talaga. Ilang araw na siya. Hinayaan muna namin ang mag-anak na makapagkwentuhan. Habang sila ay abala, ginayak na namin ang aming mga sorpresa. Saglit muna namin kayong pahihintuin sa inyong kwentuhan, ha? Para sa munti naming handog. Pagdamutan nyo na ng magkapatid ang dagdag paninda para sa tindahan ni Mang Oscar. Po. Salamat po, malaking tulong yan sa amin, kapatid ko. Kasi masaya ko eh, na-surprise ko sa akin buhay ngayon. Narito rin ang 2 pares ng kambing. Ay, ayan o, may kambing. Malaki, sobra. Talagang alagaan namin yan, palakihin namin, paramihin namin. At ika nga ng isang kasabihan, kapag walang isinuksok, walang madudukot. Kaya naman Nanay Ninita, narito ang wish ko lang passbook na siyang pagkukuhanan nyo ng paunang pampuhunan nyo. Salamat din. Salamat. Salamat. Malaking tulong po ito na ibigay nyo na. Pagsikapin namin kung saan makarating tong tulong nyo. Talagang sa maging masaya lang yung anak ko talaga. Para sa kanya to. Muling nagliwanag ang pag-asa ng ilaw ng tahanan. Hindi niya inalintana ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Bagkus, ginawa pa niya itong daan upang maging mas buklod ang kanilang pamilya. Alang-alang sa ikabubuti ng minamahal na anak. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA, Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung Kapuso, Vicky Morales, at ito po ang Wish Ko Lang.